Mayor, magandang hapon po. Maraming Maganda salamat po sa iyo pong pagkakataon, sa iyo magandang pong hapon oras po. na inilaan. Ah, Matanong na po namin, Mayor, kumusta na po ang Santa Cruz ngayon sa inyo pong pamumuno? Okey naman ang bayan ng Santa Cruz, sa ngayon tahimik, payapa at, yun namang mga problemang dinatnan natin, unti-unti nating naayos dahan-dahan. Hmm. At madalas namin nakikita sa mga update po ninyo ay nakatutok kayo dun sa drainage system. No? Oo, Yung problema dito sa Santa Cruz, dahil mababang lugar ito, kapag malakas ang ulan, madalas binaba. Ano po ang inyo pong mga update dito ngayon? siyempre, unang-una kumonsulta tayo sa mga urban planner tsaka mga engineers na may kaalaman pagdating sa pagsasaayos ng mga drainage kasi problema ng Santa Cruz wala kaming master drainage plan. So, yan yung sa ating inaayos at, ngayon pa lang mga next month from February mag-start na tayo ng mga declogging tsaka ng dredging ng mga old waterways, yung mga creeks, mga sapa. So, habang tag-init, sasamantalahin natin yon para pagdating ng tag-ulan, hindi man natin ma-eliminate ang baha, mabawasan natin. Hmm. Oo. May budget pa naman ang Meron naman, meron. Binadgetan natin siya for 2026. Binadgetan natin okay, siya. kasama na siya. Kasama siya doon sa Yun. ano natin na yun. Pero kumusta dito ang siyempre mainit-init yung problema sa pagpigil sa baha, yung mga flood control areas. Okay naman yung mga flood control projects dito. Wala namang ghost, wala namang manomalya. Hmm. So, nakikipag-usap din naman tayo sa DP regarding wala naman tayong nakikita mga problema. Ilang barangay po ang apektado dito ngayon sa Mo- mababang lugar? Mostly yung mga lakeshore barangays yan, Santo Angel Norte, San Pisima, San Pablo Norte, part ng Bagong Bayan, part ng Gatid, part ng Hmm. Calyos, yan yung mga near the lakeshore. So, sila yung talagang naapektuhan. Pero madalas yung pag binabaha yung highway area, Yan, yung may highway, hotel. yung Pleasant View. At yan nga yung kung gusto natin solusyonan, ano. Hmm. Kasi ano na nga yung mga irrigation canals diyan, tsaka yung mga sapa diyan sa part na yan, silted na. So, mababaw na. So, aanuhin natin siya, huhukayin nga natin. I-dredge natin siya para lumalim. Pero may nakalatag na kayong mga master plan. Meron na. Actually, bukas, after mga 1, may meeting na kami para dyan. Para nga masimulan na yung project by February. So, we have mga 4 months, February, March, April, May, and June, 4 to 5 months. Meron kaming window time para maayos natin yung problema dyan. Ano. Hmm. Yung issue dito Mayor na hanggang ngayon ay hindi pa matapos-tapos. Yung problema sa prime water, no? Hindi lang naman kayo apektado dito. Ibang bayan sa Quezon ay ganun din ang problema. Kumusta? Meron po bang pag-uusap kayo rito para may ayos itong problema? Basta kami hanggang ngayon suspended ng business permit ng Prime. Tapos until now hindi pa rin naman sila nag-apply ng panibagong business permit. Hmm. At although hindi pa naman ganun ka-perfect yung serbisyo binibigay ng Santa Cruz Water District, pero naiintindihan naman natin sila dahil sa matagal na panahon, Prime may hawak, tapos yung budget nila is limited, plus yung mga data na kinakailangan nila para ma-improve yung service, ayaw na maibigay ng Prime. So, medyo marami pa rin silang inaayos. So, binibigyan natin sila ng panahon para may ayos ang lahat ng yan. Pero maaaring maibalik sa water district ng Santa Cruz kung sakaling marigisa yung kontrata nila. Actually, ang may hawak ngayon is sa Santa Cruz Water District na dahil suspended yung business permit ng Prime. So, wala silang business permit, hindi sila pwede mag-operate. So, in the meantime, na suspended yung kanilang business permit is yung Santa Cruz Water District, yung local water district na yung nagbibigay ng serbisyo ng patubig sa ating mga kababayan. Taon po ba o buwan yung suspension? Indefinite yun. Indefinite. Definite yung suspension pa na naibigay natin sa kanila. So far, kumusta yung servisyo? Hindi mo masasabing ayos, hindi mo rin naman masasabing masama. Sabi ko nga, dahil marami pa rin kailangan ayusin yung Santa Cruz Water District, lalong-lalo na dun sa mga datos na kailangan nila, tsaka yung financial capability rin nila dahil ang Prime ang nagpatakbo, sila may pera. So, medyo marami pa rin problema na kailangan nilang ayusin at alam ko rin naman na nagrereklamo na nga rin yung ating mga kababayan pero tiyaga lang at binibigyan din naman natin ng panahon yung Santa Cruz Water District para ma-improve yung service nila. So kung tingnan natin mga ilang
buwan or maybe 1 year after nun at hindi gumanda yung serbisyo nila. Tsaka tayo mag-iisip ng paraan kung paano may ayos yung tubig. Ano. Mas malaking kaluwagan po ba kung water district ang Syempre, kasi hindi sila hindi kung paano kikita agad yung isipin nila kundi serbisyo. Syempre pag gobyerno naman, hindi naman tayo pwedeng kumita. Mas maganda lagi kapag government yung nagpapatakbo ng serbisyo. Kumusta nga pala Mayor yung syempre kasusunod lang yung Ayun, kung anong plano po dyan sa meron na naman siyang budget from Kong Benji na initially mga 220 million. So, bukas may inspection kami ng DPWH doon at ipa-final inspection para yung mga adjustments sa plano bago i-bid is pag-aralan or makita natin kung ano mas maganda. Bukas may inspection kami doon. So hopefully, mga first or second quarter this year, may ibid na, masimula na yung palengke na nasunod. Balikan ko lang ng konti, Mayor, yung master plan for drainage. Meron na po bang coordination with the LLDA and DPWH? Meron na po sa DPWH. Actually, dito pa lang naman po sa bayan. Ito po kasing sa Lakeshore, syempre, medyo iniintay po natin yung national na magplano dyan. Kasi hindi naman po pwede yung sure lang natin yung maayos. May mga katabi rin tayo. Magagawa naman natin siya ng project. Yung katabi naman natin wala, di tatapon din yung tubig sa Santa Cruz. Meron naman po coordination sa DPWH. Paano yung matagal na plano na lecture type? Hindi ko po alam Tinanong ko po sila doon. Sabi nila, inaaral pa po nila mabuti kung magiging efficient ba yung project dating dyan. Dati po may mga proposal na dredging, massive dredging sa Laguna Lake. Kasi masyado maraming apektado sa paligid. Koko po tatanong yan yun talaga po ang pinakamagandang project dyan. Pero syempre, pinabot na naman po natin yan sa Liga, pinabot na rin po ng Mayor's League naman yan sa National. Saka especially po yung mga mayors, yung mga towns yung mga mayor ng mga towns na along the lake shores, na i-dredge na yan. So hopefully, magkaroon ng positibong sagot ang national government pagdating dyan. Regarding po kasi bago pa rin sa posisyon. So, kumusta po pagdating dun sa mga personnel? Meron mga pagbabago? Meron mga bago kayong i-implement na patakaran? Marami. Particular dun sa mga employees po natin. Marami naman. Siyempre, gusto rin naman natin ma-rewardan yung ating mga empleyado, lalong-lalo na yung matatagal. So, dito po nag-create po kami ngayon ng mga bagong posisyon. 24. So, marami pong mapopromote. And yung mga may iwan naman nilang posisyon, ibibigyan na natin dito. Basta po ang policy namin dito, kung sino yung mga pinakamatagal, sila yung may pagkakataon na makaangat. At mabigyan ng pagkakataon na maging casual. Siyempre, may mga requirements po. Basta abot sila doon sa requirement na para doon sa posisyon, wala naman po problema. Yung pong bagong position po, anong salary grade po yun? Marami po iba-iba po. Iba-iba. Opo, iba-iba po. Iba-iba. Per department, binigyan po natin sila ng creation ng new positions. Yung pong basis ng promotion, kailangan ba? May backer tayo o ano? Wala po, bawal po sa amin yun. Oo, bawal po sa amin yun. Kanina nga lang po yan, nung sinabi natin sa tag ceremony, wag na maghanap ng padrino. Basta tayo, ang policy natin, kung sino yung pinakamatagal na, sila yung mabibigyan ng pagkakataon. Kasi imagine nyo po, may mga employees dito, 20 years na, 15 years na sa service. Hanggang ngayon, job order pa rin. So gusto naman natin bigyan ng dangal yung mga empleyado na yun. Tsaka yung tagal nila ng serbisyo sa ating pamahalaan, tsaka sa ating mga kababayan, dapat naman siguro sila ma-rewardan. Yung tagal ng serbisyo na yun. Bawal palakasan. Bawal po dito. Oo. Ini-implement po Sa natin. medical aspect, Mayor, ano pong suporta ginagawa ng local government natin sa mga kababayan? Dito po, kami po yung nag-establish dito ng pinakamagandang programa namin, yung agarang tulong sa mga ospital. So yun po, pagdating mo na po doon, emergency, halimbawa na-aksidente ka, kailangan mo ng pang-down sa ospital, kailangan mo ng pang-x-ray or pang laboratory, makukuha mo agad yung tulong. 24/7 po yun, wala po siyang tigil. Monday to Sunday, tapos 24 hours. May empleyado po kami sa mga private hospitals dito. Makukuha mo agad po yung tulong kung ano po yung kailangan mo. Makukuha mo po agad yun for emergency. Tapos, siyempre, mga gamot, may mga inaayos pa po kami na mga programang pang-medical na tulong natin sa kalusugan ng ating mga kababayan. So, align siya sa programa ni Governor Sol. Mayor, yung alam naman ho natin na itong mga
mga senior citizen talagang dumadami na. Mm. Ano yung naibigay natin tulong ngayon? Kasi alam naman natin ito senior citizen, maraming mga nagsasabi na kapag hindi nakasama sa line-up, Mm. antayin muna pag may nawala. Kaya nga Dito ba po sa yan. inyong lugar? Kaya nga po yan ang gusto nating ayusin. Ano ho, meron po kasing may binudget tayo dyan para sa local pension. Dati po kasi usually out of 18,000 local pensioners, ang nakakakuha lang 1,000 para maibigay yung 6,000. Actually, under the law naman, hindi naman nare-require na magbigay ng local pension. Kasi national pension lang talaga. So inaayos po namin yan. Ako ho kasi ang policy ko is yung kung 18,000, 16,000 ang senior citizen dito makatanggap. Kung ano yung kasya, yun ang matanggap ng lahat. So i-divide para wala nang silipan. Baka matira dyan, is ganyan o ganon, kung magkano man, at least lahat mabigyan. Kakaawa din naman eh. Ano. Although, syempre, may resistance dun sa ibang senior citizen, lalo na dun sa mga nakakatanggap. Imagine mo, 18,000 ang senior citizen dito, nakakatanggap lang ng local pension is 1,000. O, di ba? Imagine mo yung 17,000 na hindi nakakaramdam ng programa ng gobyerno. Nakakaano naman. So, inaayos po natin yan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa, kanina lang, katatapos namin mag-meeting ni DSWD, kung paano namin may ayos, ano, na mabigyan lahat. O kung ano man, sabi ko nga, kung yan yung pondo, dagdagan natin, kahit siguro yung pang-maintenance ng mga matatanda, every month is masagutan na natin whole year round, di ba? Para, siyempre, iniisip din naman natin kapag cash din naman na ibibigay mo, minsan kung saan lang napupunta. So, at least yun, monthly, meron kang pang-maintenance na gamot. So, pinag-aaralan po naman natin, wala pa naman po tayong malinaw na desisyon pagdating po dyan sa pagbibigay ng tulong sa ating mga senior citizen. Pero nandyan na po yung pondo. Iniisip lang po namin kung ano yung pinaka magiging efficient na makakatanggap lahat ng senior citizen sa bayan ng Santa Cruz. Last Mayor, dahil kilala kami Santa Cruz na meron command center na establishado na. Kumusta po ang status nito at syempre public safety ng Okay naman po command center namin ngayon. So may mga inaayos pa po kami, additional CCTVs. Sayang lang po yung may pinabudgetan kami na construction ng bagong command center, hindi lang napasama sa national budget. Pero hopefully by next year mapasama. Pero okay naman po. Police visibility namin is okay, and we are planning to coordinate everything from barangays going to municipal risk reduction office hanggang sa PNP. Ililink-link namin siya para kung may disaster or mayroong kailangan ng mas mabilis. So we're in the planning stage. Hopefully by second quarter this year, na-implement na namin siya. Plus yung mga additional gamit na kailangan namin. Sige Mayor, panawagan po sa dito mga kababayan. Sa ating mga kababayan, unang-una, maraming salamat po sa lahat nating mga kababayan na nakikipagtulungan sa ating mga programa, sa aming mga proyekto, sa mga pinatutupad natin na alam natin na nakakapanibago sa nakakarami. Pero syempre, isa lang naman ang gusto nating mangyari sa Santa Cruz. Sabi ko nga, lahat naman tayo may bahay, at tayo may tahanan. Ang gusto natin sa ating bahay, ang gusto natin sa ating tahanan is maging maayos, malinis, maaliwanas. Ganun din po ang ginagawa namin. Gusto namin mangyari para sa bayan ng Santa Cruz. Isang maaliwalas, isang maayos, isang malinis na bayan na kung saan lahat ng mamamayan nito ay may disiplina. At makakaasa po kayo na ang pera ng pamahalaan ay ginagawan po natin ng paraan kung paano po yan mapapaabot sa ating mga kababayan. At maramdaman nyo po yung inyong mga buwis na binabayad. Maraming salamat po at mabuhay po ang bayan ng Santa Cruz. Mayor Binjon, Salamat po, sir. Thank you. Sino nasa house nung panahon na nasa